Hello mga tol, ito pala si Maya. Ngayon ipapakita ko sa inyo paano natin gagamitin itong Orion. Isa po itong indicator na ginawa ko. Pero very effective po yung indicator na to kasi hindi po siya any kind of thing. Isa po itong candle din pero ah, yung kinukuha ko dito is yung mga tinatawag ko na Cypher's time frame, which is selection lang yung pinipili ko. So tingnan nyo itong bars na to, and ito yung mostly ginagamit ko ginagamit ko itong replay button. So example ganito, okay, ganito. So tingnan natin kasi this area tinago ko lang muna yung candle, so yung bars ang titingnan natin. So this area is the current price right now. Itong bars na to, itong malaking bars na to. So i-replay natin. So ang ipi-play natin dito is yung itong maliliit na bars. So play natin, okay. So ito yon siya, ito yung open price niya, ito yung bago. So ano yung ginawa niya, okay, and then yung bago, ito na yung current price natin. So dito nag-attempt siya mag-dump pero hindi tumuloy, and then currently andito siya. So expectation natin dito na itong bars na to is mahuhulog dito, itong bars na to mahuhulog dito. So ganun yung gawin niya, open, kasi nag-react siya itong level ng anvil, malakas to. Bali dalawang bigger time frame ng weekly to na nagdikit yung mga closing price niya. So pag ganyan kasi yung behavior ng candle na yan, yung mga specific Cypher's TF ko, most of the time reaction talaga yan, automatic reject, kasi mapapasok siya pero hindi agad-agad siyang mapasok, kasi nga those closing price niya is respected, especially pag yung dalawang ciphers is andun sa level na yun. Hindi man sila fit on the same level pero nagkadikit yung mga closing price nila. So most of the time ang nangyayari, pag binalikan ng market doon yung level na yun, automatic mari-reject agad yun, may reaction, pero pag ang price naman is patungo talaga doon, pupunta talaga doon, pero may reaction lang. So katulad nito, itong price na to, itong dalawang price na to, itong anvil level, ito yung dalawang sinasabi ko nga, itong dalawa yung nagdikit yung mga closing price niya. So anong gagawin ng bars natin dito? Ayun, umusad pataas, and then ito na yun siya, itong level na to, ito yung top. So anong nangyari? Nag-react, di ba? So ibalik natin dito. Okay? So balik natin dito, then i-play natin. Kita nyo, yun nag-react siya, and then umangat, and then anong gagawin niya dito? Reject to. So yung call natin dito sa TRX is mari-reject to, and then babalik ulit dito sa taas. Bali ang kukunin natin yung baba dito as a reaction dito. So pagkuha ng reaction dito, automatic babalik agad naman to sa taas. So yun yung explanation ko dito about dito sa bars natin. So very important na meron tayong ganito sa strategy natin, kasi makikita natin yung previous na ginagawa in the fast moving na ginagawa ng market. So yun yung explanation, ganito ginagamit ko yung bars natin. So hindi man to 100% na okay, pero malaki ang potential niya din na ihahalo natin siya sa Maya strategy natin, kasi very effective siya sa
sa strategy ko. Very effective siya at matutulungan tayo nito. So, yun lang, and sana may napulot kayong lesson sa mga sinasabi ko. And thank you. That's it.